Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, na ang inyong tahanay na nasa mga langit, muli kaming dumutulog sa inyong luklukan ng awa. Taos pusong nagpapasalamat na minsan pang sumapit sa amin ang pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Tangi ngayong sandali, aming pag-aaralang muli ang Daniel 11 verses 40 to 45, Panginoon. Naway patuloy na bigyang liwanag kami ng banal na Espiritu sa nilalaman ng mga talatang ito, Panginoon. At inyong gamitin na may buong katiyakan ng pagpapaliwanag inyong abang lingkod na si Epi. Gayon din aming inihiling na may sumama pa ang iba namin mga kapatid upang sila man ay magkaroon ng bahagi na makaalam ng katotohanan ito. Ito aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Wala, Wednesday lang. I-invite mo. Para yung mga... Okay, isang mainit, masigla, masayang pagbati sa pangalan natin, Panginoon Jesus. Tayo patuloy mag-aaral ng salita ng Diyos at syempre sa magitan ng presensya at gabay ng banal na Espiritu. Tatalakayin natin, pag-aaralan natin ngayon itong may tatanong nyo, Brother Epi, bakit separate yung 11 to 40? Kasi history na yung mula sa verse 2, actually, syempre yung history sa verse 1, yung date ng prayer ni Daniel, tapos verse 2, tapos patuloy siya hanggang verse 39. Pagdating dito sa 40, meron siyang transition. Kaya makikita natin bakit iba yung study. Actually, kasama dito yung Daniel chapter 12 verses 1 and 2. Unit talaga ito na verses. Chapter 11 verses 40 to 45 hanggang chapter 12 verse 2. Pero kaya natatangi siya. So ngayon, may tatanong natin bakit naiiba? So sa pagtakbo ng ating pag-aaral, dito natin makikita na iba na pala itong may transition pala mula sa literal ancient geographical Israel tsaka um, ancient people of God papunta dito sa literal Israel sa present time natin, no? So babasahin muna natin yung 6 verses, tapos titingnan natin yung highlights, tapos re-reviewin natin yung ating diagram. Okay? So, ipag-pray nyo si Kuya Epi sa lahat ng mga makakapakinig pa ngayon. Ang aming dalangin ay meron tayong makuha liwanag, katotohanan, at maging aware tayo sa time na ating sinasakabuhayan ngayon kung saan tayo, hindi upang matakot kung hindi tayo ay maging handa. At dapat, sa panahon ito, hindi lang tayo naghahanda. Handa na talaga tayo in the name of Jesus Christ. Na kahit anong sitwasyon na mangyari dito sa mundo, alam natin ang mangyayari talaga yan. Kasi walang movement dito sa mundo na hindi naka-program sa Panginoon. Kasama din yung sa Bisaya, yung pagsamok-samok. Yung panggugulo ni Satanas. Dito, ma-reveal yung mga programa niya. So, the time of the end. Bakit time of the end? Yan yung topic natin, ano? So, titingnan muna natin itong Daniel chapter 11, verses 40 to 45. Siguro maganda ipabasahin natin si Kuya Piper kasi magaling ito mag-English eh. Sige, Kuya Pipes. Daniel 11 verses 40 to 45. At the end time, the king of the south will collide with him, and the king of the north will storm against him with chariots, with horsemen and with many ships, and he will enter countries, overflow them, and pass through. He will also enter the beautiful land, and many countries will fall. But this will be rescued out of his hand, Edom, Moab, and the foremost of the sons of Ammon. Then he will stretch out
his hand against other countries, and the land of Egypt will not escape, but he will gain control over the hidden treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt. And Libyans and Ethiopians will follow at his heels. But rumors from the east and from the north will disturb him, and he will go forth with great wrath to destroy and annihilate many. He will pitch the tents of his royal pavilion between the seas and the beautiful holy mountain, yet he will come to his end, and no one will help him. Wow. Magandang umaga dyan. Kuya Rafi, welcome back. At least nagkita-kita ulit tayo, no? Solo So, lang ako ngayon, solo. ito yung Hiwalay kami nung partner ko. ito yung study Bakit natin last pa? week, kaya lang hindi na-record. At the same time, hindi ako well prepared din. So, mas maganda ngayon kasi recorded at medyo malinis na yung presentations natin. Tsaka yung mga, anong tawag dito, mga slides. Mas malinis ngayon. So, thank you Kuya Pipes. Ngayon, titingnan natin siya i-atras natin to, titingnan natin yung highlights. Titingnan natin yung pag-atras niya, tapos yung highlight. Hindi siya mag-iiba, pero yung may highlight. Una, yung King of the South collides with the King of the North. Tatanong ko sa inyo, sa last study natin, noon, sino yung King of the South, tsaka King of the North sa ancient history? Seleucid and Ptolemaic. Yung dalawa sa apat na general ni Alexander the Great. Pero ngayon, babantayan natin ito. I-highlight muna natin ito. King of the South collides or besieges, attack with the King of the North. Pangalawa, itong King of the North will storm against the King of the South. Gaganti siya. Mag-aaway talaga sila. Anong gamit nito? With chariots, horsemen, and with many ships. King of the North also enters beautiful land. So dito ang tinutukoy dito puro na King of the North. Enters beautiful land, many will fall, 3 rescued. Tapos the King of the North moves against other countries. Tapos itong Egypt, hindi siya makakaligtas. Pagpasok ng King of the North sa other countries, lalo na itong Egypt na talagang hindi siya makakawala, the King of the North will gain treasures kasama yung Libyans and Ethiopians. Tapos, rumors from the east and from the north will disturb him. Sino i-disturb dito? Yung King of the North na nag-a-attack. Goes to destroy many. The last one, pitch tents between the seas and holy mountains. He will come to his end. So yan yung pinaka-highlight nitong verses 40 to 46. Kaya pag makita natin, mapansin natin mga kapatid, dito sa verse 40, yung keyword dito, o keywords or key phrase, at the end time. Okay, so titingnan muna natin yung diagram natin na pinag-aralan natin, yung Daniel chapter 11, verses 1 to 39. Yan. Nakita natin yun. Daniel 11 has 45 verses. Nakita naman natin yung 1 to 4. Yan yung panahon pa nila Daniel, ni King Darius, Cyrus, tapos may tatlo pang hari, si Artaxerxes. Tapos pagkatapos niyan, Alexander the Great, tapos Clasp, Cassander, Lysimachus, Seleucid, or Seleucus, and Ptolemy. Dito siya nag-umpisa sa verse 4, papunta ng verse 16. History ito. Bali, ito yung verses dito sa chapter 11. Ito yung pinaka-detail na nangyari mula nung lampas na kay King Nebuchadnezzar. Nag-umpisa na ito sa Medo-Persia. Pero nakita ni Daniel ito yung nung time pa ng Babylon.
papasok na si King Darius. Actually, Darius na nga ito, wala na yung Babylon nga pala. Okay, so ngayon, pumasok dito ngayon yung political Rome verses 16 to 15. Pero alalahanin natin mga kapatid, kasi 99% ng nandyan sa internet, ang ibig ko lang sabihin dito parang warning, we are not better than anybody else, pero sinusundan lang natin yung context ng vision dito sa Bible, tinupad ng prophecy, at ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Na ang nag-desecrate ng temple dito sa verses 13 to 14 to 16, ito si Antiochus Epiphanes. Kaya hindi siya pwedeng maging little horn. Kasi sa lahat ng characteristics ng little horn, hindi siya papasa. Number 1 sa characteristics, number 2 sa history, kailan pumasok si Antiochus Epiphanes. Kaya ang nangyari dito kay Judas Maccabeus, sa halip na hindi pa natutupad yung mare, nakita natin yung mare, no? Hindi pa ito natutupad, gusto niya nang i-fulfill yung Hudson dito sa yung 2,300 days, evening and morning, yung Daniel 8:14. So ang ginawa niya, sa halip na magtiwala sa Diyos, nag-join sila doon sa Rome. Ang hindi nila alam na yung politics doon, tsaka syempre by nation yung gera nung panahon, doon sila nanalo sila sa pag-restore ng temple, pero failure talaga sila. Hindi na naig yung plano nila. Kasi hindi pa nga natatapos yung mare. Bago matupad itong vision ng Hudson, 2,300 days, kailangan matupad muna yung mare. Nandito pa lang sila sa gitna. Pero hindi rin natin masisisi kasi yung mga tao talaga kung minsan gusto natin ilagay yung batas sa ating mga kamay. So dito sa Rome, ayan, verses 20 to 22, nandyan yung si Caesar Augustus, Palestine, Tiberius Caesar, na pag-aralan natin to, Pax Romana, Jesus Christ. Verses 23 to 30, hanggang dito, ito yung nakipag-join na naman yung mga Jews. Jews make alliance with Rome. 161 BC. Then Pax Romana, Battle of Actium. Ginera ni Augustus Caesar ang Egypt, no? In this case, si Cleopatra. Only for a time. So napag-aralan na natin ito last time. Parang review na yan. So ngayon, dito sa 31, nakita naman natin itong 31 to 39, dyan yung pasok ng abomination of desolation. When Rome, political Rome, turned into ecclesiastical Rome, sila yung nagdala ng church worldwide, yung authority nila, yung power. So they removed the daily. Ano yung daily na pag-aralan natin sa Daniel chapter 8 verses 11 to 14. Yung daily, yan yung everlasting covenant, the law of God, the Ten Commandments, salvation, yan yung fulfillment. Ginawa ng little horn, throw the truth of the sanctuary to the ground and prosper. No? Kaya merong persecution, sword, famine, or flame. Mga sinunog noon, blasphemy. Yan yung abomination of desolation. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung binasa natin yung first 4 verses na binasa ni Kuya Piper, dito sa verse 40, dito yung tinatawag na at the end time. Di ba, Kuya Piper, yung binasa mo kanina? Sa Daniel chapter 8 verse 17, binanggit yung verse 40, ang binanggit dito sa Daniel 8:14, yung verse 40 tumutuko yan sa 1844, yung great disappointment ng Millerites. Ang tawag dito sa Daniel chapter 8 verse 17, time of the end. Okay? So reviewin natin ito sa hermeneutic principle of parallelism para kasi sabihan, sino ba naman ito? Ano ba mga authority nito na mag-aral ng Bible? Baka mamaya sariling interpretation lang ito. So ulitin natin sa ibang
sa ibang angle na naman. Hermeneutic principle of parallelism, ito yung ginagamit kahit pa ng 3rd century ng pag-aral ng Word of God. Na ibig sabihin, sa pag-aaral nito, lalo na prophecy ito, pwede magkaiba-ibang interpretation para maging accurate yung ating interpretation at hindi tayo hula-hula. Titingnan natin yung prophecy, fulfillment ng history, tapos application sa buhay natin ngayon. Ano? So titingnan natin yung hermeneutic principle of parallelism. Ang ibig sabihin niyan, dito muna tayo sa Daniel 2. Nakita ni King Nebuchadnezzar na estatwa na iba-ibang metal, head of gold, tapos silver ng arms and chest, tapos bronze. Nakita na natin yan. Tinutukoy dito sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, iba-ibang metal, tinutukoy sa Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and 10 divided kingdoms. Europe ito. Ito yung iron and clay. Ngayon, dito sa chapter 7, si Daniel ang nakakita nito, lion na may eagle's wings, natanggal, tapos tatayo siya na parang tao na meron siyang human mind. Pangalawa niyan, yung bear na merong nakataas yung isang kamay, tapos merong 3 ribs. Para hindi tayo malito doon sa 3 ribs, marinig natin yung tunog na bell, meron na kagad tayong idea, ano yung kingdom na tinalo na inattack ng Medo-Persia sa bell? Babylon, Egypt, Lydia. Okay, kaya bell. Kita nyo, mga kapatid, kita nyo dyan? Ito? Clear ba dyan sa inyo? So, kung cellphone, medyo maliit na yan masyado. Tapos yung leopard na 4 wings, alam naman natin yan, si Alexander the Great with 4 heads. Yung 4 heads, 4 kings, clasp, sino naman yon? Seleucus, Lysimachus, Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Okay? Yan yung 4 heads or wings, yung attack nila. Tapos yung dreadful beast. Ayan na yung the same ang tinutukoy dito na kingdom. Okay? Pagdating dito sa Daniel 8, si Daniel pa rin nakita, wala na yung head of gold. Dito na nag-umpisa yung Medo-Persia ram na pag-aralan natin sa Daniel chapter 8, yan, di ba? One horn longer, west, north, and south, yun ang inatake nila. Tapos yung goat, si Alexander the Great, small horn, may tumubo doon. Tapos lumaki ng lumaki. Ang ibig sabihin ng hermeneutic principle of parallelism, iba-iba yung picture na nakita doon sa vision, pero tumutukoy sa isang bagay. Event. Babylon, Medo-Persia, lahat ito yon. Okay. Pagdating sa chapter 11, more detail ng vision, mas meron na talagang clue. Kasi dito sa Daniel 2, binanggit lang na ni Daniel, you are the head of gold. And then another kingdom will come inferior than you. Kahit inferior sila pagdating sa value, pero mas matibay naman sila pagdating sa pagkikipaggera. Kasi nga, dito sa mundo, nung pumasok ang kasalanan, sin wants to take over everything. Everything is mine. Mine is mine, yours is mine. Yan ang principle of sin. Self. Self wants to take over, wants to control everything. So, ang interesting dito mga kapatid, si Daniel chapter 11, ito na yung pinaka-details ng buo at meron talaga tayong clue. So, Daniel 10, chapter 10, verse 14, for the vision pertains to the last days or time of the end. That is in the future, pero yung future nung nakita ni Daniel yan, ito na yung mga pangyayari ngayon. So, pag binasa naman natin dito sa left side, Daniel chapter 11 verses 1 to 4, makita natin yung green coloring, Meron tayong color coding. Lahat ng green dyan, makikita natin dito sa last column. Medo-Persia, nandyan. Diba? Nandito yung Medo-Persia dito sa left. Greece, and 4 points. Nakita naman natin yung Greece dito. 4 points. Ano yung 4 points? Yan yung 4 generals ni Alexander the Great.
Pagpasok ng verses 11 to 30, yan na yung sa Mare, the cross of Christ. Tapos Daniel 11, 31 to 39, abomination of desolation. Yan yung little horn ruling for 1,260 years. Ngayon, itong interesting mga kapatid sa Book of Daniel. Kahit iba-ibang kingdom ang naghari sa iba-ibang panahon, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, 10 divided kingdoms, Europe, they belong to one kingdom. The kingdom of this world that will come to an end. Pagdating dito sa chapter 2, yung bato na pumukol at bumasag dito sa estatwa, that represents Jesus Christ. Yung kingdom, ito yung mountain na nag-take over, nag-cover sa buong sanlibutan. Sa Daniel chapter 7, judgment naman. Ano? Judgment, yung pumunta yung Son of Man, like the Son of Man sa Ancient of Days. Pagdating sa chapter 8, cleansing of the sanctuary, 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, or holy place restored. Itong dito sa ilalim nitong linya na to, it belongs to another kingdom. So dalawa lang kingdom. Dito sa taas, the kingdom of this world in different times, different places, geography. But in one kingdom, the kingdom of this world that will come to an end. Dito sa baba, the kingdom of God that will not be destroyed, will last, we will stand forever under the kingship of Jesus Christ. Ito na yung dito sa baba, ito yung sa Daniel chapter 11 verses 40 to 45. At kasama yung Daniel chapter 12 verses 1 and 2, ito yung final judgment sa lahat na ng tao. Okay? So yan yung review natin. Ano? So ngayon, balikan natin tong diagram natin kasi itong part ng verses 25 to 27 ang hindi pa yan na-detail nung last time. Ito yung passage ng chapter 11 verses 24 to 27 ang magpe-prepare at magse-set up ng ating pag-unawa na paano nag-iba, paano nagkaroon ng transition itong verse 40. Nasusundan niyo ako mga kapatid. I hope and pray na medyo ano ito kasi hindi natin lagi pinag-aaralan ito pag magsimba tayo, wala naman mga Daniel eh. So naririnig lang natin ito pag mga special Bible study, meron tayong mga speakers na pero kahit may mga speakers tayo, most of the time Daniel 2 hanggang tapos interpretation sa Daniel 8 hanggang 9. Pero pagdating dito sa 11, parang 11, 12 hindi masyado. So at least sa biyaya ng Panginoon, itong pinag-aaralan natin, pag-aralan din ng nakakapakinig. Ano kasi ilalagay ito sa YouTube, may makakapakinig din. Pag-aralan din. Bigay ko itong full material sa inyo in a PDF form kasi mahirap pag naiiba pag PowerPoint eh. So dito sa verses 24 to 27, ipabasa natin kay namimiss ko na si Kuya Rafi. Kuya Rafi, okay lang malaki ba sa'yo o kung maliit sa cellphone? Hindi, sige, okay lang. Oh, sige, okay. Oh. Ano, ito, 11:24? Oh. Okay. In a time of tranquility, he will enter the richest parts of the realm, and he will accomplish what his fathers did not, nor his ancestors. Mhm. He will distribute plunder, spoils, and possessions among them, and he will devise his schemes against strongholds, but only for a time. And he will stir up his strength and courage against the kings of the south with a large army. Mhm. So the king of the south will mobilize an extremely large and mighty army for war. But he will not stand, because schemes will be devised against him. Those who eat his choice food, will destroy him, and his army will overflow, but many will fall down slain. As for both kings, their hearts will be intent on evil, and they will speak lies to each other at the same table.
Mm. but it will not succeed because the end is still to come at the appointed time. Okay. So dito sa ancient time na kingdom itong King of the South at King of the North, mag-aaway talaga sila. Ano? History na ito. Eh paano yan? Tapos na yung Seleucid tsaka Ptolemaic. Ano itong King of the South dito tsaka King of the North? In this case, yung sinasabi dito na he will not stand, that means she will not prosper. Sino ito? Si Augustus Caesar ng Battle of Actium, tinalo niyo yung King of Egypt, King of the South. In this case, si Cleopatra ito. Ano? So, Battle Antony of and Cleopatra. in 31 BC. Merong mga bagong research na ang alam kasi natin sa sine, parang nagpakamatay si Cleopatra, naglagay ng ahas. Hindi ko alam kung napanood niyo yung sine na yon. Pero sa mga bagong research, hindi daw nangyari yung ganun. Talagang tinalo sila ng gera under the leadership of Augustus Caesar. Ngayon, ito yung King of the South saka King of the North. In this case, ano kasi tapos na yung Ptolemaic eh. Tapos na yung Mare. Yung dating King of the South saka King of the North, Ptolemaic saka Seleucid. Dito, tapos na yung Mare, time of Rome na ito. Ano? Tapos na yung cross of Christ. Tumawid na tayo dito. Nandito na si Jesus. Nasa BC time na sa AD time na tayo. Yan ang gera nung panahon. Ngayon, ang keyword dito, because the end is still to come at the appointed time. So hindi pa itong ending ang gera ni Augustus Caesar tsaka ng Egypt, ng Rome against Egypt. Naalala niyo yung kinain ng tinalo ng Egypt, ng Rome, 'di ba? So, titingnan natin 'yan ha, yung the end is still to come. Balik natin yung picture. It will not succeed because that time of the end is still to come. So, ayan, sa verse 27, kasi verses 24 to 27 yung binasa natin, ano? Because the end is still to come at the appointed time. The end is still to come. Ano yung tinutukoy na end? Nandito sa verse 40. So nakita nyo bakit special yung study natin ng verse 40? Bakit verse 40 ang umpisa ng study, ng title at ng study natin ngayon? Daniel 8:17, time of the end. Daniel 8:40, at the end time. Saan galing itong at the end time? Dito sa verse 27 ng the same chapter 11. The end is still to come. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, a newly constituted Egypt would prosper against the king of the north in Daniel chapter 40. Ito na yung sinasabi, at the time of the end. Kuha natin mga kapatid, importante ito. Pero sige lang, itry lang natin pag-aral kasi hindi tayo masyado familiar dito eh. No? So, ito ngayon mga kapatid, King of the South, na-mention siya dito sa Daniel chapter chapter 11 verse 25. Yung tinignan natin. Kaya 24, 27 yung binasa natin kanina. Ang kasunod ditong tinatawag na King of the South, nandito na siya sa Daniel chapter 11 verse 40 sa at time of the end. Tingnan natin ha, para hindi tayo malito. Sa chapter 11 verse 25 ng Daniel, he will stir up his strength and courage against the king of the south with a large army, and the king of the south will mobilize an extremely large and mighty army of war, but he will not stand, she will not prosper, for programs or schemes will be devised against him. Ang kasunod ditong king of the south sana, verse 40 na, at the end time, yung binasa ni Kuya Piper kanina. At the end time, the king of the south will collide with him. That's the king of the north.
And the king of the north will storm against him with chariots, with men, and with many ships, and he will enter countries, overflow them, and rule. So ngayon, ang magiging tanong natin dito, sino ito magiging king of the south? I mean, king of the north, dito sa verse 40. Tatanong muna natin. Ano? Tatanong muna natin. Sino itong king of the north na inattack ng king of the south dito sa bago pa mag verse 40? Sino yon? Sa palagay nyo? Sino yung king of the north na inatake ng king of the south dito sa verse 40? Siyempre, dito sa verse at sangayon sa history, nandito sa 31 to 39. Ito yung abomination of desolation. Ito yung Roman Church State System Papacy. Hindi natin tinutukoy dito yung religion ha. Tinutukoy natin dito yung system na nangyari sa history, at ang tawag ng history nito from 538 to 1798 AD, yung Roman Church System Papacy, ang tawag dyan ay Dark Ages. So yan yung King of the North. Ngayon, sino ang tumira? Sino yung King of the South na nagpabagsak ng King of the North? Kasi pagdating sa verse 40, bakit umatake na naman yung King of the North samantalang pinabagsak na yung King of the North tapos nag-attack na naman siya? Palaki-lakin muna natin to mga kapatid para meron tayong magandang idea. So nakuha natin yung Mare Hudson Vision. 'Di ba? And then yung pinaka big events nung mga year na yon. 34 AD, stoning of Stephen, gospel went to the Gentiles. Pagdating ng 380, yun Christianity, official religion of yung Roman Empire. Naalala nyo? Almost lahat ng sakop ng Roman ay naging Christians. Ganon katindi ang witnessing ng mga believers noon. Pero syempre, hindi magpapatalo si Satanas. I-corrupt niya yung mga mind ng mga tao. So, dito pa, nag-umpisa na yung distortion ng gospel. Kasi, patay na yung mga alagad ni Jesus. Ang tagal na ito eh. So, yung leadership ng church lumipat sa pagan at marami nang naging traditions na wala na sa salita ng Diyos. Pagdating ng 476 AD, yung Western Roman Empire, dito siya natapos. Ngayon, itong 508 AD, itong year, kita nyo itong 1335, 1290, tsaka 260. Itong 60, familiar ito sa mga verses sa Daniel. Itong 1335 tsaka 1290, doon lang yan sa chapter 12. So dito may idea na tayo yung 508 to 1844, yan yung 535. Pero hindi yan ang main study natin. Makita lang natin dito yung 508, tapos ang main dito sa 538 dyan naging official yung Roman Church system. Pero ano naging event dito sa 508? Ano? Titingnan natin yan. Ito si Clovis, noong 508 yan. Si Clovis, first king of France and first barbarian to convert to Catholic Christianity. Siya yung nag-set up ng Union of Church and State. Sinet up niya. Siya ang gumawa nito. State to enforce dogmas of the church. Meaning, pag hindi kayo sumali dito sa church na ito, you will die. You will be persecuted. Yan. Ngayon, nung 1798 naman, makikita natin dito sa tanong, ano yung entity, ano yung kapangyarihan, power? What power ended the church-state system in 1798?
Kasi ang official ng 2,300 days, yung papacy, 538 eh. Pero bago ito naging official, itong May 7, 538, Third Synod of Orleans, ang nag-set up, hindi pa ito tapos, hindi pa siya naging official. Ang nag-set up pa lang nung 508 ay France, si Clovis. Pero, ang nagpabagsak din naman ng the same Roman Church system, France pa rin sa French Revolution under the leadership of Napoleon Bonaparte, si General Berthier. Kuha natin mga kapatid. So ito yung background. Ito yung King of the South na nagpabagsak ng King of the North. Okay, palit-litin natin para, ayan, medyo kinompress pa natin. So, in summary mga kapatid, si Clovis, first king of France, siya yung nag-set up ng Roman Church system, officialized, na-officialize ito noong 538. Pero yung setup nito, 508. So yan lang ang tatandaan natin. So Revolutionary France or French Revolution brings down the system. Sila yung nag-set up, sila hindi yung nagpabagsak. Ano pinabagsak nila? King of the North. Okay mga kapatid? Okay. Medyo hindi masyado familiar to sa akin kaya pang-apat ko na ito na pang-apat o 5 weeks ko na ito pinag-aaralan. So ngayon, Medyo heavy yan. oo. Dito sa verse 40, tingnan nyo, at the time of the end. So the king of the south shall attack him. Sino tong king of the south that will attack him? Yung king of the south, revolutionary French or French Revolution. Sinong inattack niya? Yung Roman church system noong 1798. Ngayon, the persecution of the medieval church came to an end in 1798. Ito yung papal or religious component of Holy Roman Empire. Ngayon naman, ang nangyari naman dito, yung state or government component of Holy Roman Empire would come to an end in August 1806. Ulitin natin ha, yung verse para mas inuulit natin, mas nadadigest natin. At the end time, the king of the south. Sino ngayon king of the south ngayon? French. Diba? Will collide with him. Sino yung him dito? The king of the north will storm against. King of the south will collide with him. Tapos, may karagdagan dito, and the king of the north will storm against with him. Chariots, with horsemen, and with many ships, and will enter countries, overflow them, and pass through. Ang magiging tanong dito, sa study na to, akala ko pinabagsak na ng king of the south yung king of the north. Bakit nakasabi dito, and the king of the north will storm against him? Diba? So, tingnan natin. Holy Roman Empire, na-dissolve siya, natigil siya nung 1798. Totally dissolved na siya nung 1806. Titingnan natin. The empire dito sa history ito, tsaka dyan sa internet. Makita nyo. Encyclopedia. The empire was dissolved on 6 August 1806. When the last Holy Roman Empire, Francis II, from 1804, Emperor Francis I of Austria, abdicated the following military defeat by the French under Napoleon and Austerlitz. Makikita nyo yan sa history ng Treaty of Pressburg. So yan ang nangyari. Ngayon, yung Congress of Vienna, 1814. Pagkatapos na ito ng pagbagsak ng ito na yung mga result ng pagbagsak ng Roman Church system.
The Congress of Vienna was held from September of 1814 to June of 1815. After the downfall of Napoleon Bonaparte, this international conference was called to create a balance among the European powers in such a way so as to prevent future wars and maintain peace and stability on European continent. So yan ang naging focus ng Congress of Vienna. So ang sumunod na events, ito yung resulta ng pagbagsak ng Roman Church system. Wala nang ang tawag nga nito, mula sa Dark Ages, papasok yung liwanag, pero anong liwanag ang matatanggap nila? So dito pumasok yung 1848 Communist Manifesto. Basahin natin. On February 21, 1848, the Communist Manifesto written by Karl Marx. Kilala na natin to si Karl Marx, di ba? With the assistance of Friedrich Engels, is published in London by a group of German-born revolutionary socialists known as the Communist League. The political pamphlet, arguably the most influential in history, proclaimed that the history of all hitherto existing society is the history of class struggles, and that the inevitable victory of the proletariat or working class would put an end to class society forever. Yan yung Communist Manifesto. The same year, yan yung revolution dun sa Europe, nationalism. Lahat ng nation doon makikipaggera to take over all nations. So wala namang bansa na magpapatalo. So lahat katakot-takot na gera ang inabot noon. So patuloy pa rin yung gera. Ngayon dumating naman itong tinatawag na Revolution of 1848, known in the same country of the springtime of the peoples. Springtime kasi darkness eh. Ang tawag nito sa history, summer month. Doon sa Leviticus chapter 23, di ba yung walang ulan, yung diagram ng 3 months and a half? So 1,260 years. Walang word of God, walang light. So ang tawag nila ito para siyang, pero hindi ito at the same time, wala na yung papacy, tapos na yung Dark Ages, yung mga tao naghahanap anong kasunod nito, anong mangyayari. So tinawag nila itong springtime of peoples or spring of nations, where a series of political upheavals throughout Europe in 1848. The series of republican revolts against European monarchies, beginning in Sicily and spreading to France, Germany, Italy, and the Austrian Empire. They all end up in failure and repression and were followed by widespread disillusion among liberals. Ang kasunod niyan, ito na yung 1867 Das Kapital. The same. Karl Marx. September 14, 1867, German philosopher, political economist, historian, political theorist, sociologist, communist, and revolutionary Karl Marx. So titingnan na natin. Lahat pagkatapos nito pagbagsak ng Roman Church system, lahat na naghihiling, ito na yung naging resulta, naging byproduct ng pagbagsak ng King of the North. Kaya magiging tanong natin dito, paano mag-aatake yung King of the North kung siya pinabagsak na ng French? Bakit may King of the North na mag-a-attack? With horses, with chariots, horsemen, and ships. Nakuha natin, kapatid? Oh. So, ang resulta niyan, yung mga yan, nagkaroon ng World War I, 1914. Pagkatapos ng World War I,
yung tinatawag sa history na Bolshevik Revolution 1917. Under Vladimir Lenin. Okay? Pagkatapos niyan, anong kasunod ng World War? Pagkatapos ng World War I. Siyempre, World War II, 1939. Naabutan mo na ito na study last week, Kuya Pipes. Siguro, di ba? So ito lahat, Oo. mga kapatid, iyan lahat ang resulta ng French Revolution. Pagpabagsak yung King of the South na France, pinabagsak nila yung King of the North, the Roman Church system, ito yung naging result. Grabe, ano? So, actually, kasama dito sa 1859, yung Origin of Species, Charles Darwin. Naalala mo na may pinuntahan tayo, kinantahan tayo na non-denominational, yung ano nyo, grupo nyo, Kuya Pipe, dyan sa New Jersey, nagba-Bible study ka? Yung ACE, oo. Ano ang present nila tungkol kay Charles Darwin? Si Charles Darwin, naniniwala siya sa Diyos. Pero dahil wala kang kasagutan, dahil uusbong pa lang yung liwanag dito, so hindi pa siya nag-spread out talaga. Meron na dito noong 1844. Pero, all over the world, kulang pa yung manggagawa na magbibigay ng mensahe. So ito lahat, resulta ito ng French Revolution. Although worldwide yung nangyari kay William Miller noong 1844, pero hanggang dun lang yun. Hindi siya nag-spread out sa society, sa social aspect ng buhay. Religious lang yun. Nakuha natin, mga kapatid? Yan. So, ngayon, ito na yung result niyan. Yung ideologies. Yung main thinking or core ideologies. Nandyan yung result. Communism, socialism, fascism, materialism, atheism, evolutionism. Lahat ito. Lahat yan, puro theory, puro ideology. Ngayon, because of that ideology, sino ngayon ang mag-rule? Sinong bansa ang dapat mag-rule? Kaya pasok yung communist, dapat pantay-pantay tayo lahat. Yung iba naman hindi papayag, hindi kami. Doon sa kung sino lang ang may power, maraming tao, malakas ang impluwensya at may pera, sila ang pwede mag-rule ng communism. Kasi susurrender sa kanila yung tao. Ngayon, doon sa mga bansa, hindi pwedeng lahat ng bansa kasi lalaban talaga. So, meron talagang entity na itong tinatawag na King of the North. Kung ano ito ng King of the North. Okay, para magkaroon tayo ng idea, puntahan muna natin yung Revelation. Okay? Sa Revelation chapter 13 verses 1 to 10, mamaya pakita natin yung details with highlights. Itong nakita niyo yung panaginip ni Daniel sa chapter 7, dito sa Revelation chapter 13, 1 to 10, pinagsama lahat yung nakita ni Daniel na lion, tapos leopard, tapos mga sungay, dagat. 'Di ba? Ngayon, ito yung apostate Christianity in the ancient world. Ang tawag niyan sea beast. Pagdating dito sa 11 to 18, isa na namang halimaw o hayop lumabas galing na sa lupa, hindi sa dagat. Ito yung modern world, earth beast. Basahin natin, hindi yung detail kasi mahaba ito. Revelation chapter 13, verses 1 to 18. Nakita niyo yung highlight dyan? Tsaka meron tayong Oh. coding. Yung sea beast, one head, wounded. At nangasiwa siya, naging makapangyarihan siya for 42 months. So, yung 1 month, 30 days. Tapos, how many months yung 1 year? 12. So, ilan itong 42? So, 24, ilan na yon?
24 2 years. Para maging 3 years, ilan na? Kuya Pipes? Twenty-four plus 12, 30, 42. 36. 36. Plus 6, kasi 3 and a half, 42. 42 months. Yan yung 1,260 years. Pagtapos ng 1,260 years, doon bumagsak itong si Beast nung 1798. Nakita natin yung accuracy ng prophecy fulfilled by history. Yan, pagdating dito sa verse 11, ito naman yung earth beast. Umusbong siya. Nga, tandaan natin yung many waters, pag sinabing many waters, populated area. Daming tao nun sa Rome. Pero itong earth beast, nabuhay lang siya pagkatapos nung 1798. The beast rises around 1978. Hindi during, but around. Meron siyang dalawang sungay, tapos para siyang tupa. Kaya lang itong dalawang sungay niya, walang crown. Kasi wala na ngayong mga, tapos na yung mga monarchy, mga hari-hari na may mga corona. Dito iba na. Okay? So nakita natin, and I held another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake like a dragon. Wow. Ngayon, hindi tayo magugulat. Bakit water and sea? Doon sa ancient world, 150 million at that time, yung Europe. Nung umusbong itong New World, 2 to 16 million. Kaya Earth yan. Ang tawag sa Earth, hindi siya populated area. So, ngayon, kilala niyo itong mapa na to, Kuya Peps, Kuya Rafi? USA yan eh. Yan. Titingnan natin kung ano nangyari dyan. Kung talagang sa prophecy ito. Okay? Tandaan natin, ito yung Roman Church system, ito yung King of the North na pinabagsak ng French Revolution, King of the South. Pero ang tanong ko nga, bakit may King of the North ulit na mag-a-attack? Sino yun? Ibang system na ito, ha? Ngayon, gusto ko lang ipaalala na, mamaya na, yung beast doon sa Daniel, yung sungay, yung little horn, nakakabit yung sungay nakakabit sa ulo ng ng beast. Pero ito ngayon, pagdating dito sa Revelation, nakaupo ito sa beast. Yung babae nakaupo sa beast. So titingnan muna natin tong Roman Church system kung ano ang nandito no? So what nation or kingdom began to arise pagbagsak ng church state system nung natapos na? United Ha? United US. States. Paano natin nalaman? Ayan. 1776, merong tinatawag na Declaration of Independence. 1783, Treaty of Paris. Dito tigil na yung gera. Tapos, 1789, First Congress convenes. Titingnan natin to, ha? Ayan, siguro alam na natin ito. Yan. Parang tinitira natin yung Amerika, pero hindi, pinag-aaralan natin ito yung prophecy, ha? So, 1776 Declaration of Independence was the first formal statement by a nation's people asserting their right to choose their Treaty of Paris was assigned by US and British representatives on September 3, the day before my birthday, pero not the same year, 1783, ending the War of American Revolution. Pagpunta mo kahit sa state siguro, ewan ko, pero pagpunta namin doon sa Saratoga, nandun yung mga history kung paano mga nagkagera-gera doon. Anong tawag nila doon sa museum? Military Museum? Be? Ano yung museum na pinunta natin? Military Museum. Makita mo doon mga tao, mga gamit nila, kung paano sila nakipaggera.
Yung sarili Saan ng yun? sa Saratoga, merong Ah, military museum. May mga picture ako dito pero baka hindi ko na mahirap pa kung ngayon pa hahanapin pero nasaan na yung mga picture natin dun sa museum. Tennessee na ito eh. Anyway, ayan o mga tangke, nakikita nyo? Yan yung mga ginamit nila, mga kanyon. Oh. Ito yung museum doon na ito lang yung picture ko yung may canyon. Kita nyo? oh. Yan. Marami yan, mga gamit, mga invento nila. So, dito, wala nang ibang gumawa nito. 1789 First Congress convenes the Congress of the United States established by the new Constitution met for the first time. Walaan nyo kung saan sila nag-meeting. At New York City's Federal Hall on March 4, 1789. I-check nyo yan kung ano. So dito, balikan natin itong result ng French Revolution. Dito na natin makikita ang birth of USA, 1789. So pagpunta mo sa Daniel chapter 11 verse 40, kaya dito tayo nag-umpisa ng study, dito makikita niya at the end time, the king of the south will collide with him and the king of the north will storm. Dito, before itong French Revolution, yung outcome, habang nangyayari yung first French Revolution, pinabagsak nila yung king of the north. Kaya ang tanong dito sa chapter 11 verse 40, paano itong king of the north naging storm against with chariots? Ay bumagsak na siya. So hindi na siya king of the north na inatake ng king of the south ng French Revolution. Nakuha natin mga kapatid? Hmm. Oh. So ngayon, what power stormed against the ideals, the ideologies of the fascism, communism, socialism, materialism, atheism, evolutionism? Ano ang power na nagbumira dito na umuwi sa World War I, World War II, na pumasok sa many countries and pass through, nagpenetrate. US US? as the head of Western Allied Powers. Kaya dito natin makikita yung Cold War ng USSR 1945 to 1989. So malapit-lapit lang to sa atin eh. Nandyan yung Korean War, Vietnam War. Pagpunta mo ng upstate ng Amerika, marami mga ano doon, mga museum ng mga kung ano mga ginamit nila. Diyan sa Staten Island, Kuya Pipes, ano yung pinuntahan natin lugar ni Pastor na may mga kanyon 2 weeks ago? Staten Island, Kuya Pipes, yung island dyan na Governor's Island. Nandun, may 3 kanyon doon. So, nandyan yung Korean War, nandyan yung Vietnam War. Ay, yung Vietnam War, medyo ito yung familiar sa mga bagong tubo. Hindi masyado yung Korean War, pero meron talaga. Ngayon, hindi tapos ang istorya dito ng USA. Naalala nyo yung August 2, 1990, parating pa lang ako dito sa, 1 year pa lang ako dito sa Amerika. Yan yung first Gulf War doon sa Iraq. Gulf War? Oh, si Clinton noon, di ba? Oh. Tapos, second Gulf
war, nandun naman sa Iraq pa rin, tsaka Afghanistan. Hulaan nyo, mas malapit ito sa atin. From 2001 to 2009. So, anong power ito? Paano masasabi na baka ina-accuse mo lang yung Amerika? Mga kapatid, i-search natin ito. Ito kinuha ko to sa Wikipedia eh. Kasi wala tayong original na material natin. Lahat ng pinag-aaralan natin, search lang yun doon. Tingnan niyo yung Amerika. US military maintains hundreds of installations both inside the United States and overseas with at least 128 military bases located inside out or outside located outside of its national territory as of July. Kailan ito? July 20. Yan 22. lang yan. Last year lang, wala pang isang taon. According to the US Army Camp Humphreys, the South Korea is the largest overseas base in terms of area. Most of the foreign military installations are located in NATO, yung organization nila, countries, Middle East countries, South Korea, Australia, and Japan. Ito ngayon, yan makikita natin yung stars, military bases, lilipads. So US overseas military footprints. Kita naman natin, no? The US has 179 countries. Ito ay bilateral military agreements with 179 countries, 742 military bases in 82 countries and territories, 172,736 active military personnel deployed in 177 countries and territories, aside from the 1.2 million stationed in the US. Matindi mga kapatid, ano? So dito makikita na natin, anong oras na? Okay. Balikan muna natin yung Daniel chapter 7 verses 7 to 8. Beast, yung dreadful beast ang tawag nito sa King James. Dreadful and terrible beast. Yung ika-4 na sungay, yan yung Rome, di ba? Yung sungay nito ay nakakabit sa ulo. So the little horn is attached to the beast, attachment of church and state in the Middle Ages. Pero pagdating dito ngayon sa modern world, present time, pinapahayag dito, it manifests itself in a different way in end times. Ano ito? The church is over the state but not fused together. Nandito siya sa taas. Hindi siya nakadikit. Nandito siya above. Rather, there is a mysterious union. Hindi siya nakadikit, pero merong mystery ng ugnayan. Nakuha natin mga kapatid. Example nito. Okay. Revelation chapter 7 verses 1 to 7. Hindi natin basahin yan lahat. Naka-highlight na siya dito. Itong unfaithful, desolate church, ito yung mother harlot. Saan siya nakapwesto? Nakaupo siya sa sea beast. Meron siyang 7 heads and 10 horns. Ito yung Antichrist World Kingdom System Order after the wound is healed. Kasi di ba bumagsak yung King of the North? Tapos maghihiling yung King of the North. Hindi na siya yung King of the North na dati. Hindi na siya nakadikit sa katawan ng halimaw. Nakaupo na siya ngayon. Dati, hari against hari. Pumasok yung religion. Dito ngayon, yung religion, hindi na siya nakakabit sa state. Dominant siya, nakaupo siya. Siya yung nasa taas ng state. Ano tong mystery yun na tinatawag? Kasi may mystery. Ito, oh. A woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous name, having 7 heads and 10 horns. The woman was clothed in purple and scarlet and adorned with gold. Verse 5, on her forehead, a name written, a mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abomination of the earth. Pagdating dito sa verse 7, the angel said to me, why do you wonder? I will tell you the mystery of a woman. So nakahighlight yung mystery of a woman and the beast
that carries her. So yung beast yung kumakarga sa woman. Nandito nakaupo yung woman, kinakarga ng beast. Doon sa Daniel chapter 7, nakadikit mismo yung ano, yung sungay. Yung religion nakadikit sa state. Dito ngayon, chapter 7, nakaupo. Pag sinabi nakaupo, alam naman natin, he is in power. Nakaupo. Okay? Mystery ng woman na ito. Anong mystery sa Bible? Ang mystery sa Bible ay yung union ng pag-asawa. Tingnan natin si Paul. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Pagdating sa 31, Paul is not discussing about marriage as we've been using these verses. Sabi ni Pablo, hindi yan ang main point ko. Sabi niya, for this cause, a man shall leave his father and mother and shall join into his wife, and they two shall be one. So yun. Mystery. Pero anong mystery ito? Sabi ni Pablo, this is a great mystery. But he's not talking about husband and wife. I speak concerning Christ and the church. So sinong asawa ng church na mystery? Si Jesus. 'Di ba? Paano inasawa ni Jesus yung church? Ang sagot nandito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Without controversy, great is the mystery of godliness. Ano yung great is the mystery of godliness? God manifested in the flesh. Si Kristo bilang Diyos, His life is original, unborrowed, derived. Joined in our corporate sinful humanity that needed redeeming. So doon nagkaroon ng union. Ano? So itong church, ang state, meron silang union. Pero mamaya makita natin anong klaseng union. Illegal union. Bakit illegal? Mamaya. Si Jesus, kaya hindi illegal yung ating kaligtasan na kagaya ng timplada ng alak ng Babylonia. Ang turo ng Babylonia, sige maging Kristiyano kayo, turo kayo ng Bible. Basta ituro nyo na magpuri kayo sa Panginoon kasi si Kristo namatay na sa halip na kayo. So parang, oo, makasalanan ako tapos si Kristo namatay sa akin. Wow, praise the Lord. Parang maganda pakinggan. Pero illegal. Kasi hindi pwedeng walang batas na papayag na isang inosente mamatay para sa isang makasalanan. O kaya yung isang kasalanan, ilipat yung kanyang kasalanan papunta sa inosente. Hindi pwede yun mga kapatid. So kaya, yan yung legal union ni Jesus tsaka yung church. Pero yung woman, dito sa ano, naririnig nyo? Yung woman, dito sa prophecy ni Daniel, illegal yung union niya, dinodominate niya kasi ang asawa niya mga hari. Hindi si Jesus. Ayaw niya makipag-asawa kay Jesus. Kaya nga mother of harlots siya. Yan, oo. So kita natin. So balikan natin yung Daniel chapter 11. Pasok tayo ngayon dito ng 41. Hindi ko alam kung mahaba na itong presentation natin. 1 oras na tayo. Okay lang ba? Tuloy pa natin? Tuloy lang. Tuloy lang. So dito, nakuha na natin yung verse 40, ano? King of the South will collide with the King of the North. Dito sa verse 41, itong King of the North ngayon, na nabibira dito sa King of the South, na may mga chariots horsemen, he will also enter the beautiful land and many countries will fall. Oh, anyway, recording naman ito eh. Sa pag, pwede nyo siguro hatiin ito sa ano, sa dalawa, pag present na ito, i-post. Nakita nyo yung word na country? Many will, basahin muna natin. He will also enter the beautiful land and many countries will fall, but this will be rescued out of his hand, Edom, Moab, and the foremost of the sons of Ammon. Yung word na countries, mga kapatid, tingnan nyo yung, i-type nyo yung Daniel chapter 11 verse 40, i-type nyo yung iba-ibang version, yung word na countries, dinagdag lang yan. So, wala sa original yung countries. Pag binasa mo yan, many will fall.
So individuals ito, hindi country. Hindi siya country, oo. Individuals. Hmm. Pero yung individuals na yan, doon sa beautiful land na pinasok niya. Nakuha natin? So, countries is not part of the original text. Ang magiging tanong ngayon, ano itong beautiful land? Sino yung babagsak? At sino yung magliligtas? Okay, dito sa Daniel chapter, the book of Daniel, 4 na beses ginamit yung beautiful land. Tingnan natin ha. Yung verses, chapter 8 verse 9, chapter 11 verse 16, remember magkakaroon ng transition pagdating pa lang sa verse 40, chapter 11 verse 40. Dito sa chapter 16, ito pa yung chapter 8 hanggang sa chapter 16, ito pa yung literal, geographical, beautiful land. Okay? Pero pagdating dito sa verse 40, kaya makikita mo dito sa verse 41 tsaka verse 45, beautiful holy mountain, ito yung ibig sabihin niyan. Literal, physical, geographic, 11 verse 16, literal, physical, geographic. Pagdating dito sa 11:40, kasi meron nang transition, itong beautiful land dito, ito yung spiritual Israel, global. Hindi na siya literal, global, spiritual Israel. Lahat na ng mga believers tumanggap. Lahat mula sa kung ano lang ang nalaman nila sa Diyos, narinig lang nila ang tungkol sa Diyos, papunta doon sa matured na ng mga nagtuturo na ng mga Bible. Magkaiba-iba tayong denomination, mga background, pero iisa lang tayo, people of God, spiritual Israel, spiritual ito, global na ito siya. Sa verse 45, he will pitch tents, the tents of his royal pavilion between the seas and the beautiful holy mountain. Ano nga yung seas? Maraming tao na hindi believers. Kasama dyan yung believers. So magtatayo siya ng kanyang tent, ng kanyang booth. Okay. So, nakita natin. So ngayon, balikan natin itong 11:41 and 45. Beautiful land. Ito yung spiritual remnant of those who have prophetic end time truth na merong everlasting gospel, merong everlasting covenant, merong Daniel and Revelation, Mare, Hudson, lahat na ng mga halos liwanag binigay na ni Lord. Revelation chapter 12:17, they keep the commandments of God and have the faith of Jesus, pero hindi nila sinishare. Hindi nila ginagawa yung kanilang responsibility. Sila itong mga babagsak. Wow. Will fall. Ligtas sila. Pero dahil hindi nila ginagawa yung kanilang responsibilidad, pag-attack ng kalaban ng King of the North, spiritual King of the North, spiritual Babylon, bagsak sila. Titingnan natin paano natin makuna ng yung physical, literal na map. Bibigyan natin ha. Para magkaroon tayo ng idea. Bakit kasama dito yung Ammon, yung Edom, yung Moab, no? So, tingnan natin. Ayan. So, Daniel 11:41, nandito tayo sa Daniel 11:41. The king of the north, pag nakita niyo yung K-O-N, king of the north, he will enter the beautiful land and many will fall. Tingnan niyo yung i-check niyo yung 11:41 sa iba-ibang translation, yung countries, yung iba gumagamit pero italics, ibig sabihin wala yan. So itong beautiful land, pagpasok ni King of the North ng spiritual, many will fall. Doon sa mga Kristiyano na natakot kung anong gagawin nila, ito talagang mangyayari. They will fall in the hands of the King of the North. Maliligtas sila. But they will come to an end without doing their duties and responsibilities. But this will be rescued out of his hand. Sino? Sino itong this will be rescued out of his hand? The Edom, Moab, and foremost the son of Ammon. So dito, tingnan nyo yung mapa mga kapatid ha. Bigyan muna natin. So itong literal Israel, Israel, ito yung Jerusalem, Judah. Yan yung beautiful land. Okay? Yung surroundings niya,
So nonetheless, bigyan niya tayo ng spiritual insight para magkaroon tayo ng application nito. Okay? Ngayon, itong beautiful land, sila yung spiritually matured na remnant under the attack of the church state system na pinabagsak ng King of the South. Meron silang restore na nung 'di ba, unto 2000 sa fulfillment ng Hadzone. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Dito sila yung tumanggap ng prophetic message, everlasting gospel, everlasting covenant, the three angels message, health message, the significance of the sanctuary, lahat nandyan sa kanila. Pero hindi nila binabahagi. Believe na believe sila sa sarili nila na meron silang ganito. Ngayon, dahil meron silang ganito, sila na lang yung maliligtas. And because of that pride, denominational pride, doon sila atakin ng King of the North at maraming babagsak. Pero, may maililigtas dito. No? Itong Moab, titingnan nyo sa mapa ha, kasi kukuha natin ng spiritual application. Dito sa mapa, itong Edom, Moab, tsaka Ammon, ito yung mga Christians na konti lang yung narinig nila sa mga taga rito, pero lahat ng naririnig nila sa mga studies, ina-absorb nila. Kasi chinecheck nila sa Bible, ay oo nga no. So ngayon yung message ng end time message, the imminent coming of Jesus Christ, i-absorb nila ngayon, maraming mamamatay dito sa beautiful land, sila ngayon na magpipreach dito. Isa pa sa pagbagsak ng beautiful land dito na maraming mamamatay, magseselo sila dito sa mga Gentiles, ito, mga Edomites, Moabites, Ammonites, na sila na ngayon ang nagpipreach ng gospel. So napakadikit nila sa beautiful land. Nakuha natin mga kapatid. Pinapawisan ako, medyo mahaba-haba na yung isang oras, pero malapit na tayo matapos. Tuloy lang natin. Oh. Sige, sige. Tuloy. Yun mga kapatid, King of the North, he will also enter the beautiful land, and many will fall, but this will be rescued out of Edom, Moab, and foremost of the son of Ammon. Bakit bida or highlighted dito ang Egypt? Tingnan natin ito ha. Yung King of the North sa verse 40. Okay? King of the North, storming against outcome of the ideals of revolutionary France. Nakita niyo yung mga result ng pagbagsak ng King of the North na pag-atake ng King of the South, yung revolutionary France. Yan yung una. Pagdating ng verse 41, King of the North, hindi na secular ang attack niya ngayon. Religious. Dito, yun yung papasok siya sa papasok siya sa beautiful land. Tapos niya yung pinakialaman yung secular society. Dito naman siya sa religious atmosphere. Attacks remnant with prophetic truth. Persecutes like the Middle Ages. Yun yung mangyayari. Many will fall. Yung fall dyan, hindi lang patay. Meron ding fall na babagsak, aalis sa pananampalataya. Kasi matatakot eh. Maninindigan ka sa katotohanan na tinuro sa inyo, tapos ipalabas nito na King of the North na yung Bible, sumunod ka sa amin. So, para mabuhay ka, susunod ka na lang. So, hindi ka papatayin. Tatanggalin ka sa pananampalataya. Yan yung pagbagsak. Matindi. Napag-aralan natin yan, di ba? The coming of Jesus Christ will not come until there will be a falling away from the gospel. So, yung mga nakakakilala sa Diyos na hindi nag-i-spend time mag-aral ng Word of God, lalo na itong prophecy, babagsak talaga. Kasi nakakatakot mamatay eh. So total hindi ko pa naman, siguro may panahon pa naman ng Panginoon sa akin, sabihin ko na lang na hindi muna ako naniniwala sa Diyos. Mabuhay lang ako. Ngayon, pag wala na sila dyan sa harap ko, alam naman dyan ng Diyos ang puso ko, doon na tayo dahan-dahan destroying wonderfully ng kaaway ng King of the North. Kita niyo mga kapatid? Ito hindi pwede ito sermon ng isang sermonan lang. Ito eh. Ngayon, ang magiging tanong dito, bakit
highlight yung Egypt dito sa verse 43. So he will spread forth his hands against the countries, the land of Egypt will not escape. But he will again control over the hidden treasure of gold, silver, over the precious things of Egypt, and Libyans and Ethiopians will follow at his heels. Sino nga atakihin ng King of the North? Beautiful land. Tapos may magpro-proclaim yung mga hindi para maka-pick up natin tayo. Sinong pinagkatiwalaan ng Diyos mag-spread out ng gospel? Ng Mare, Ng punta ng Hudson. Mga Hudyo. So ngayon, meron talagang grupo na pinagkatiwalaan ng mensahe na sa halip i-spread out ang mensahe ng pure gospel, meron tayong liwanag na ang liwanag na ito na sa halip itong flashlight, sa halip ipailaw natin doon sa madilim na bahagi, ilalagay natin sa mata ng mga tao, di lalong nasisilaw. Oh. Diba? Yan ang approach natin ng gospel. Tsaka yung gospel na pinipreach natin ngayon, contaminated ng kung ano-ano lang. So yun ang mangyari. Pagkatapos niyang many will fall, lulusot itong King of the North, papasukin na naman yung Egypt. So dito sa Egypt na papasukin niya, madadamay yung Libyans sa Ethiopians. Kasi nasa south yung Egypt, at sa baba ng Egypt, nandyan yung Libya at saka Ethiopia. So pag-attack ng King of the North, damay yung sa baba yung Libyans. Actually, ito yung Egypt, nandito sa south yung Libya at sa south naman yung sa west, sorry. Egypt, hindi ko ma-picture kasi dito kung pag magpunta ako sa kaliwa, pakaliwa din yung picture ko diyan. Kaliwa yan? Sa kanan? Kaliwa ako. Kumakanan ba diyan? Hindi. Kasi baka Kumakanan dito. Ha? Kanan dito. Oo. So kung ito yung Egypt sa mapa, makikita niyo yung Libya nandito sa sa west. Oh. Tapos itong Ethiopia nandito sa south. So pag attack ng King of the North dito, nakalampas na siya sa beautiful land, atakin niya yung Egypt. Damay itong katabing mga area na to, Libyan tsaka Ethiopian. So kaya bakit Egypt ang una dito, ang bida dito? Ano ba yung Egypt? Ang Egypt, yan yung kumbaga nung panahon ng Babylonia, ang tawag ng Babylon sa Egypt, sila yung ancient. Di ba? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Anong attitude nung pinapunta ng Panginoon si Moises? Sabi ni, I am, let his people go. Anong sabi ni Egypt? Under the leadership of Pharaoh. Who is the Lord that I should obey his voice? And let they say, no, I know not the Lord, neither will I let Israel go. Gusto talaga niyang i-take over. Yan yung pulima, yan yung politics. Take over. Pagdating ng spiritual Babylon, ibibida nila yung halimaw, yung beast. They worship him, they worship the dragon because they gave authority to the beast, and they worship the beast saying, ito yung worship nila, ito yung hail nila dito sa beast. Who is like the beast? And who is able to wage war with him? Sa experience natin ngayon, yung dominance ng injustice, lahat na lang ng hindi tama, nandito sa harap natin. Nakuha niyo mga kapatid? Yan. So, ang ibig sabihin nito, he will gain control of the hidden treasures of gold, silver, and over all the precious things of Egypt, and Libyans and Ethiopians will follow at his heels. Yung attack sa Egypt, madadamay itong Libyans and Ethiopians. Ang ibig sabihin niyan, sa spiritual na bagay, phase 3 ng King of the North, siya mag-take over ng political, economic, religious. Ang walang tatak ng 666, hindi pwedeng bumili. Kailangan ito yung pagsamba nyo, ito yung pamumuhay nyo, at ito dapat ang sundin nyo. Politics, economics, and religious domination over the secular world. So, from Egypt, damay yung Libyan, tsaka Ethiopian. Kaya, yung Egypt,
ito yung nagsisimbolize doon sa mga yung sinasabi ni Bonso, atheist, agnostics. Lahat ng accusation sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos, ina-accuse pa. Kung may Diyos, bakit ganito? Ayaw nila maniwala. Pero kung meron man, ina-accuse nila ng injustice. Who do not believe God and other groups who are spiritually near Egypt. Ito yung sila. So, punta natin para who is God that I should obey Him? Tingnan natin tong Revelation chapter 16, 13 and 14. Pero para meron tayong background. Okay? Nandyan yung Trinity ng enemy, the dragon, the beast, and the false prophets. Red dragon, beast with 7 heads and 10 horns, and the earth beast, the false prophet. Sino itong red dragon? Alam na natin na si Satanas ito. Diba? Yung sea beast, yan yung Antichrist. Yung Antichrist na yan, kokopyahin niya si Christ. Hindi siya susunod kay Christ, hindi siya kokontra kay Christ, gagawa niya na, ipopromote niya yung sarili niya na siya yung si Christ. Tapos yung alalay ng dalawang agency ito ng dragon, sea beast saka earth beast, ito yung false prophet, false Holy Spirit. Magtuturo ng galing sa Bible na kailangan mo mag-speaking in tongues. Isa yan sa mga, anong gagawin nila? They have devil spirits. They speak like frogs. They will teach na pag mag-speaking in tongues ka, yun ang tanda na ikaw ay ligtas na. So yung mga Christians na hindi nag-speaking in tongues, sa kanila ang turo nila, wala kang Holy Spirit, wala kang kaligtasan. Hiwalay na kagad sa gospel. Di ba? Ngayon, ano ang nakaupo dyan? Yung mother harlot. Sitting on the beast, the sea beast. Ito yung unfaithful and disobedient church. Nagtuturo ng tungkol sa Diyos. Sila yung Diyos. Huwag na magbasa ng Bible, huwag na mag-aral ng Bible, sumunod lang kayo sa turo ng church. So ngayon, itong Antichrist, ito yung world kingdom system, government. Under the leadership of the disobedient church, pero ang power na present, na magbibigay ng false Holy Spirit kasi nandito sa kanila yung Holy Spirit, malungkot man sabihin pero rin ng totoo, yan yung United States. Mga kapatid? Okay. So dito, last part na tayo. But rumors from the east. Sa ibang translation, news. Ano yung rumors? Ano yung news na mag-disturb sa kanya, sa King of the North? Ano yung rumors na magdi-disturb na galing sa east? Saan manggagaling si Jesus pagdating niya yung second coming? Yung kidlat, saan manggagaling? Puro east. Di ba? So, the rumors from the east and from the north. Yung mga inatake niya ngayon lalabas will disturb him and will go forth with great wrath and destroy and annihilate many. Hindi lahat. Many lang. Ang tinatawag niya sa politics, pag may ginawa kayo, anong tawag niyan, Kuya Pipes? Yung halimbawa, ito lang ang target, tapos may nadamay. Collateral damage. Collateral damage. Oh, Kuya Rafi, merong mga collateral damage. Ito, he will go forth with a great wrath to destroy. Ang i-destroy niya yung itong nagdala ng everlasting gospel na ngayon lang nakaano. Tapos naliwanagan sila, na alarma siya. Na walang Diyos. Kayo naniniwala ka sa Diyos, bibirahin niya. Ngayon, yung mga hindi yung hindi nagpa-participate masyado, magkakaroon ng tinatawag na collateral damage. Ulitin natin, ha? Balik muna tayo dito sa yung map natin. Itong Moab, Ammon, dito siya sa east and north. East and north. Nakita niyo itong Ammon? Nandito siya sa north. Yung Moab, pareho sila nandun sa east. Ano? Pero itong Ammon, nandyan siya sa north side. Kita nyo sa mapa, mga kapatid?
So they are Christians who escape from the mark and proclaim the everlasting gospel, the prophetic end time truth, Daniel and Revelation. For what purpose? Many will be saved. May mamamatay, pero nakarinig sila ng word of God, they have assurance of salvation. Kanya mga kapatid, kaya sa lahat, Revelation 18, 4 to 8, and I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people." Yung her dyan, ito yung spiritual Babylon. Sinong tinatawagan niya? My people. Nasaan yung people of God? Ba't hindi tumama yung her ko dun sa the Babylon? Ulitin ko yan. Nasaan yung people of God, mga kapatid? Nasa loob niya ng her, ng Babylon. So tinatawagan ng Panginoon. Sino yung another angel coming down from heaven? So itong mga Moabites, Ammonites na ngayon lang sila, yung mga Christians na ngayon lang sila nakarinig nito at in-apply nila, inabsorb talaga nila yun. Sila na ngayon ang may spirit magbigay ng message. Kasi sila yung mag-lighten the earth with His glory. Kasi yung bayan ng Panginoon, yung beautiful land, may people, kita niyo yung green, enjoy dito sa sanlibutan na buhay. So sabi dito, "Come out of her, my people, so that you will not participate in her sin and receive of her plagues. For her sin have piled up as high as heaven, and God has remembered her iniquity. Pay her back even as she has paid, and give back to her double according to her deeds. In the cup which she has mixed twice as much for her." So yung hinalo niya ng mga false teachings, dodoblihin ngayon yung punishment sa kanya as a result ng kanyang pagiging harlot. Kasi sabi niya dito, wala akong asawa. Hindi ako balo. Tingnan niyo dito. To the degree that she glorify herself and live sensuously, to the same degree give her torment mourning. Bakit? For she says in her heart. Saan nyo na narinig yung says in her heart or in his heart? Saan nyo nakita yan? Saan nyo na Kay Ha? Lucifer. Kay Kay Lucifer. Nung nandun siya sa langit, he said into his heart. He said in his heart. Dito, itong spiritual Babylon, king of the north, sabihin niya, for she said in his heart, I sit as a queen, and I am not a widow. I will never see mourning. Hindi ako balo at hindi ako magluluksa. Bakit? Kasi may asawa ako. Ang asawa niya yung mga kings of the earth. King of the nation. For this reason, in one day, ilan yung one day sa prophecy? Ilan yung one day sa prophecy? One way? One year. day. Yung one day sa 1 year. 1 year. So dito sa verse 8, for this reason, in one day, her plagues will come. Pestilence and mourning and famine. Sabi niya sa sarili niya, hindi ako magagalaw, hindi ako balo, may asawa ko. Pero actually, yung mga asawa niya, mga asawa na illegal. Kasi hindi siya naka-attach nakaupo lang siya doon sa sea beast. Yung sea beast, kings of the nations. For this reason, in one day her plagues will come, pestilence and mourning and famine. She will be burned up with fire, and for the Lord God who judges her is strong. So mas makapangyarihan talaga ang Panginoon sa kanya. So pagdating dito sa verse 45, last verse, ito yung final call sa panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan. So spread out talaga natin ito mga kapatid. Maganda na i-record natin to tapos ipapadala ko kay ilalagay yan sa YouTube. Hindi naman yan mapapansin kaagad ng marami. Pero pagdating ng panahon, saan kaya yung, kasi pre-prophesy ni Daniel na many will run to and fro at the end time, makikita nila ito. So, final call for God's people to come out
of the end time spiritual Babylon. Kaya dito sa verse 45, he will pitch the tents of his royal pavilion between the seas and the beautiful mountain, yet he will come to his end and no one will help him. Bakit no one will help him? Alam niyo kung anong ibig sabihin ng no one will help him? Makikita ng buong sanlibutan na linoko pala sila ng matagal, kinurap, in-scam, anong tawag niya sa Pilipinas? Ngayon na term? Budol. Oo. Nalaman nila na nabudol sila. Galit na galit sila. Iwi-withdrawin nila yung support nila doon hanggang matutuyo na itong tubig dito. Ano? So wala na siyang support, mamamatay na siya. Ano ito? Saan natin ito makikita? Revelation last part. And the 10 horns which you saw, and the beast, this will hate the harlot. Tingnan mo ha, yung 10 horns. And the beast, this will hate her, the harlot, and will make her desolate and naked, and will eat her flesh, and will burn her up with fire. Yung sarili niyang linoko niya na dating inuupuan niya ngayon, yun ang mag-a-attack sa kanya. For God has put in it, or for God has put it in her heart, in their hearts, to execute His purpose. Naalala niyo si King Nebuchadnezzar, ginamit ng Panginoon para disiplinahin yung kanyang bayan sa tigas ng ulo. So dito naman, ihahanda pala ng Panginoon itong mga taong ito to execute His purpose, having a common purpose, and by giving their kingdom to the beasts until the word of God will be fulfilled. So yung sabi ko kasama itong Daniel 12 verses 2, now at this time. Ano yung time na yan? Ito yung tinatawag na great time of trouble or time of distress. So parang wala na talagang pag-asa. Ang pag-asa natin, yung pag-aaral natin na meron na tayong warning that Michael, the great prince, who stands guard over the sons of your people, will arise to defend. Right? And there will be a time of distress as never occurred since there was a nation until that time. Ngayon pa lang mangyari itong grabe spiritual battle. And at that time, your people, praise the Lord, hallelujah, everyone who is found written in the book will be rescued. Many of those who sleep in the dust, marami mamatay, of the ground, will awake. Pareho sila mabubuhay to everlasting life, but to others, to disgrace and everlasting contempt. Bakit? May pumili ng gospel, may tumanggap, merong nag-reject. Yung iba nakatanggap na, nag-reject, hindi nakapatuloy. So those who have insight, sa mga nag-aaral at nagpapasakop sa banal na espiritu, nag-aaral ng prophecy ni Daniel and Revelation, we are not better than anybody else, but by the grace of God, itong nangyayari sa atin, we spend time. Those who have insight will shine brightly like a brightness of the expanse of heaven. And those who lead the many to righteousness. Kasi sinishare natin yung imminent coming of Jesus Christ, the everlasting gospel, the law of God, health message. They will shine like stars forever and ever. Bakit forever and ever? Kasi yung glory ni Jesus magre-reflect na uli sa atin. Mare-restore na yung glory ni Jesus na kung saan tayo linalang ni Lord doon sa kay Adam na nawala dahil sa kasalanan. Ang buhay natin ngayon, magre-reflect na si Jesus, ma-attract yung mga tao. Bibigyan natin sila ng understanding about Daniel and Revelation. They will be blessed. They will join in presenting prophecy of Daniel and Revelation. At dito natatapos ang ating pag-aaral ngayon. Medyo mahaba-haba ito. Umabot tayo ng 9:30, isang oras at kalahati, almost 2 hours. So God bless us mga kapatid. Nakita natin na mahalaga ito. Pag-aralan uli natin. Reviewin natin. Ibibigay ko itong material sa inyo. Pag-aralan nyo. I-share natin. Sabado ng hapon o kung kailan tayo meron mga gathering. Kahit padahan-dahan lang. Ang approach natin dito. Ito bang King of the South at King of the North before Daniel chapter 11 verse 40? Magkapareho ba ito o magkaiba? Bakit ganito? So yun ang mga approach natin. Ang karamihan pag in-approach mo yan, sabihin, pareha lang siguro yan.
Pag-aralan natin. Pag-aralan natin pag may chance. Puro lahat na parang may respect lang. Pero pagpalain tayo ng Panginoon sa time na binigay niya sa atin. For the record, God bless us all. Ito lang yung mai-share natin ngayon. At may the Lord continue to bless us, enlighten us, that we can share this insight sa mga ibang tao, not for self-glory, but for the glory of God. Pag-pray tayo. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon na pinakita niyo sa amin yung kahalagahan, malaman, pag-aralan ang mga hulang ito, lalo na sa Book of Daniel and Revelation, kung paano kayo ang aming tagumpay, gabay, pastol, upang kami ay hindi madaya ng kaaway at hindi malinlang. Bagkus yung mga tao nakapaligid sa amin, kayo ang makita, tanggapin, sambahin, purihin, at paglingkuran sa magitan ng pagbabahagi ng liwanag ng mga propesiyang ito. Hindi upang matakot sa halimaw, kundi kaming lahat ay maihanda sa pagsalubong sa aming mahal na Panginoon, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nagligtas sa amin at ang aming mananakop. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, pagpalain ng mga anak na makakapakinig ngayon at sa nandito ngayon, 10 ng kanilang mga pamilya, at kami maging tapat, sincero sa mga pag-aaral ng inyong banal na salita. Ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat, papuri, karuthatian ay binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, end of the record. God bless us all. Sana yung recording dito.